Ma'am Senator Risa Hontiveros, malalim na pagpupugay at paghingi ng paumanhin sa kanya, ako talaga nakikiusap lagi sa kanya at humihingi ng paumanhin kung ako'y sumasalungat. Hindi sa kadahilanan na gusto ko siyang sagasaan o ano, kung hindi yun ang pangalan ng demokrasya. Mainit na balita. Senador Robin Hood Padilla, pinabilib ang mga Pilipino sa kanyang pagiging tapat sa kanyang mga prinsipyo at paniniwala. Sa naganap ng Senate hearing tungkol sa pagpapatawag kay Pastor Apollo Kibuloy ay nagkaroon nga ng debatehan sa pagitan ni Senador Robin Padilla at Senador Risa Hontiveros tungkol sa pagpapakontempt kay Pastor Apollo Kibuloy na harap-harapang binara ni Senator Padilla dahil tutol siya sa desisyong ito. Dito ay pinatunayan niya na talagang hindi lang siya puro salita at talagang aaksyon kung kinakailangan. There is an objection to my ruling, to the chair's ruling, holding Apollo Kibuloy in contempt. So I recognize Senator Robin Hood. Sen. Robin. Maraming salamat po, ginang tagapangulo. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa ating ginang na tagapangulo. Ipagpaumanhin niyo po ninyo aking pong tinututulan ang naging pasya na ma-contempt si Pastor Kibuloy. With all due respect, ma'am. Maraming salamat po, ginang tagapangulo. At gusto ko lamang pong malaman ng mga panauhin natin at ng mga sumusubaybay po sa mga ganap na ito. Ang akin pong mga kadahilanan para humingi ng una ng pagpapakumbaba at ang karapatan ng pag-object, ang hindi pagsang-ayon. Napag-usapan po namin ito ng mahal na senadora na aking pong ginagalang, sinasaladuhan at palagi ang nagpupugay sa kanyang mga ipinaglalaban. Ako po ay nagpapasalamat muli sa inyo, mahal na ginang tagapangulo, sa pagtanggap po ng aking objection. Maraming salamat po. At sa 7 araw po. May 7 araw po ang majority Ilan of the po members of the committee Majority. po na gawing formal itong pag-object sa ruling ng chair holding Pastor Kibuloy in contempt. Pag sinabi po ba, ginang tagapangulo, ito po ba yung membro natin? Apo, sila. Tama po, Sen. Robin. Ito po yung majority of the members of the Committee on Women. Yun lang pong members lang po, no? Malinaw po, no? Hindi po kasama yung mga leaders. 7. Bali 6 pa po. Ang nakalagay po sa Section 18, contempt, ay a majority of all the members of the committee. Okay po. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat po. Sa isang press ko naman, ay talagang maraming napahanga kay Senator Padilla sa kanyang dedikasyon at pagiging makabayan na talagang tapat sa kanyang tungkulin bilang isang halal na opisyal ng bansa at talagang walang pinapanigan. Bagkus ay hangad lamang ang patas na proseso para sa lahat sa ngalan ng demokrasya. Napakalaking bahagi ito para sa akin, una, sa usapin ng demokrasya. Kasi talagang ang inyong mga senador ay lalo na ako, no? Kung mapapansin nyo, kapag yung paggalang na ibinibigay ko sa kapwa senador, masyadong mataas sa akin yun, yung ganong klaseng. Kasi democracy tayo eh. Pinatunayan din ng senador na talagang may alam siya sa batas at hindi siya pwedeng maitsapwera na lang pagdating sa mga ganitong usapin. Sinabi din ng senador na talagang malaki ang kanyang paggalang kay Senator Hontiveros at talagang nirerespeto niya ang mga desisyon nito bilang isang veteranong miyembro ng Senado
at wala siyang intensyong sagasaan ang mga desisyon nito. In aid of legislation, pagka inisip ko, kapag ito ay pinag-usapan natin ng palalimin ng umaabot sa iskandalo, parang para sa akin, malinaw na, ano ba to? Parang sa konstitusyon natin, meron talagang paghihiwalay ng Estado at religion. Dito, sa nakikita ko, pagka nagpatuloy sa ganitong proseso, parang sinasaklawan na ba natin, magkakaroon ba tayo ng mga panukala na sasagasaan natin ang religion? Kasi ang papunta na to hindi na, wala na kay pastor yung, napupunta na doon sa buong organisasyon, sa buong religion nila. Para sa akin, total, andyan ang judiciary, sila talaga ang pwedeng magsagawa ng investigasyon, sila talaga ang pwedeng magbigay ng parusa. Siguro, pagkatapos nilang magdesisyon at kung ano ang ilabas ng judiciary, yun ang kunin namin sa legislative at doon kami, in aid of legislation, gumawa ng batas. Pero siguro sa pagkakataong ito, pinakamainam dito. Para sa aking paniwala, inuulit ko po, nirirespeto ko, ginagalang ko, para sa akin, karapatan ni Senator Risa Hontiveros na ilaban ito. Ako din po ay may opinion. At yan ang opinion ko. Nandyan na yan sa DOJ, iwan na natin sa kanila. Ma'am Senator Risa Hontiveros, sa malalim na pagpupugay at paghingi ng paumanhin sa kanya, ako talaga'y nakikiusap lagi sa kanya at humihingi ng paumanhin kung ako'y sumasalungat. Hindi sa kadahilanan na gusto ko siyang sagasaan o kung hindi yun ang pangalan ng demokrasya dito sa Senado. Ayon nga sa kanyang kapartido na si Senador Tolentino, ay kasalukuyang nangangalap si Senador Padilla sa kanyang mga kapwa-senador upang makakuha ng sapat na pirma para baliktarin ang desisyong ipasight in contempt si Pastor Apollo Kibuloy na talagang isang legal na proseso. Sige. So, I think there is a group gathering the necessary signatures to thwart any attempt for the issuance of a warrant of arrest, which is also legal. And as I have stated before, the good Pastor Kibuloy can and exhaust all his legal remedies, legal avenues, with the assistance of his lawyers, just like any other Filipino citizen. Yung mga nag-rally kahapon dyan, karapatan po nila yon. Igalang din natin. No, never mention overreaction, pero I understand the Department of Justice reinitiated a similar proceedings a few days ago. And we should allow, likewise, the Department of Justice to continue with whatever investigation they are conducting right now. Bagamat 8 boto lang naman ang kailangan ng senador, ay makikita sa kanya na talagang positibo siyang makakakuha ng sapat na boto upang maging matagumpay ang kanyang binabalak. At talagang suportado naman ito ng kanyang mga kapwa-senador. Siyempre, sayang nga dahil ang kailangan pumirma dyan, mga miyembro. Kung nagkataon na miyembro sana si Bato tsaka si Tolentino, di sana may 4 na ako. Ngayon, dadalawa kami ni Senator Go na PDP laban, si Ma'am Tita Mama Bear, Cynthia Villar, 3, si Ma'am Gabriela Silang Marcos, 4, at si Super Rider, Senator JB Ejercito. 5 kami. Kulang pa kami ng 3, boss. Tulungan mo naman ako. Kami ni Senator Robin talagang pipirma. Nagkasundo kami kagabi na pipirma kami para paatras itong contempt order. Kasi parang hindi naman siya tama
At sa palagay ko, sasamahan kami ng iba pa naming grupo, si Senator Go, palagay ko, ano? Sino ba kami? Teka muna. Senator Go, Senator Cynthia, ako. Pero hindi pa yata kami umaabot ng kinakailangan na 8 votes o 7 votes para ma-withdraw yung contempt order. Pero walang sapol talagang tutol ako sa pag-i-issue ng subpoena. Bakit ma'am, hindi siya uma-attend sa mga hearings po? Sino? Si Buloy, ma'am. Bakit po hindi siya isa-cite in contempt po? Yung ibang resource persons, pag di dumarating ma'am, isa-cite in contempt. Well, maraming dahilan at isa na doon yung pending na kaso sa Congress. Ayaw naman natin na kinukuyog ang mga tao. They have rights to due process. They have a right to defend themselves and against self-incrimination. Bakit hindi naman kinikilala? Yung ibang akusasyon napakatagal na, ba't ngayon lang lumilitaw ng sabay-sabay? Baka naman may nasa likod ng lahat na ito. Kaya gusto natin bigyan siya ng pagkakataon, higit sa lahat, ang pagkaintindi